So ang tanong po dito, kailan ho kaya yung magiging ribbon cutting? Baka talaga bro, grabe ang pinagawa ng bahay. Talaga, grabe mga kalingap. Dahil nagkakaroon po ng ilang issue ho sa ilang mga sponsor, o kaya yung iba naman po, ilang mga titas ho ng EDSI. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan ho natin yung patungkol po sa latest update po ng pabahay kay Beyonce. Dahil sa ngayon po, may konting problema rin po doon sa ilan sa mga titas na naririnig po natin. So paano ho kaya ito dadalhin? O kaya makaka-apekto ho ba ito doon talaga sa mga sponsor mismo nung pabahay po kay Beyonce? So pag-usapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala mo na si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, yan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin. At siyempre po, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, suportahan po natin. Kasama po yung ating mga kasamahan din po sa Team Kalingap. Mga reactors, saka po mga charity vloggers. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong latest update po ng pabahay po kay Beyonce. Dahil sa ngayon ho, ilang days na lang, mag-February na ho. So ang tanong po dito, kailan ho kaya yung magiging ribbon cutting? So siguro po mamaya, tingnan po natin kung ano po ang status ng pabahay sa ngayon at mga ilang araw pa ho kaya bago talaga tuluyang matapos. Kaso nga lang mga kabayan po natin, ang sa akin lang po dito, kaya gusto ko pong i-highlight po yung pabahay dahil nagkakaroon po ng ilang issue ho sa ilang mga sponsor o kaya yung iba naman po, ilang mga titas ho ng EDSI, mga kabayan natin, na kung saan ho, iba-ibang version ang naririnig po natin. May mga issue po sa ganito, sa ganire, sa kanya. So, minsan ho parang nagiging magulo ho ng konti dito po sa EDSI. Na kung saan ho, parang kung tutusin, dapat hindi ganon. Lalong-lalo na po, nakikita naman po natin yung dalawa, yung last episode po ni Kalingap Rab, doon po sa EDSI. Ang sweet po nung dalawa. Nung nakaraang vlog naman po, doon sa nagbihis pang kasal, napaka-viral po. Malapit na po mag 1 million, baka mamaya or bukas, 1 million na po yan. Kaya ngayon po, dadagdagan po natin patungkol po sa bahay. Para naman sana yung mga gumagawa po ng issue, medyo matahimik siguro, ano? So, panoorin po natin yung latest update po ng bahay po ni Beyonce. Bro, may ano pa oh. May rampahan pa. may rampahan ng ano. Sakyan. Grabe guys. Wow, talaga. So, ito mga kalingap, may semento dito. Yan. Sementado na rin pala dito guys. And ito po, di pa po tapos yung pintura nito. Ano? Di pa tapos yung pintura niyan. Papaint pa yan. Yan, kasi masin nyo may nakalawang na. Pero, ano pala bro, first coating pa lang po yan. Ano bro? Maganda? First coating. Maganda sobra. Grabe. Baka talaga bro, grabe ang pinagawa ng bahay. Talaga, grabe mga kalingap. Lalo na nung nagkaroon ng bintana, saka ito, yung grills. Lupit. Ang yaman ng G. Grabe. Mayaman na si Beyonce. Pero parang wala nagtatrabaho ngayon bro May lagay na ng aircon guys. Ayan lagay ng aircon. At kung mapapansin nyo, yung kisame bro. Napansin mo yung kisame? Oo, yung kisame grabe. Yung magandang pangkisame yan eh. Matagalan talaga. Pandrill ba yan o iba? Ganda po talaga. Hindi na siya basta-basta. Hindi siya... Ewan ko, grabe. Di ko rin alam. Di ko rin akalain na makakapagpagawa po ako ng gantong bahay. O nga pala, thank you rin po pala kay Tita Pink Provido kasi nagpadala po siya ng another 100,000. Wow! Dahil gusto niya lagyan ng bubong ito, yung terrace. So tara, pasok tayo mga kalingap. So ito ang bubungad sa atin, ang kanilang balcony. So pwede dito maglagay ng bamboo set, no? Yes. Grabe. Pwede. Matatambay dito sila tatay, no, yung tatay ni Beyonce, sila nanay, dito maglalaro yung mga bata.
Grabe talaga mga kalingap. Nakakatawa. Na-imagine ko na. So, meron ditong lagay ng ilaw. Malinis din yung pagkagawa. Gusto na gusto ko yung design nito. Grabe, yung pagka-design. Malinis yung pagkagawa. Ayan. Planado. Let's go! Wala nagtatrabaho, guys. Sobrang laki na. Grabe, G. Sobrang lawak na. Mas na-appreciate mo siya nung tapos na eh. Yung pintura, saka mas nakikita yung ganda talaga ng bahay. Yung linis, ganda ng bintana. Ay, ang tibay, guys. G, ang napansin ko lang, detalyadong masyado itong bahay na to. Ang talyado. Grabe. Talagang pinag-isipan, ano? So, ito yung unang kwarto. Pasok tayo dito. Laki ng kwarto. Ayan. Ng kwarto pa lang. Then, let's go. Mas lalo, G, yung ano, yung kusina nila, yung hugasan, grabe. Kusina. Ganda. Napaka-simple pero rock. Yeah. Ayan po. Ganda. Ito, hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Storage room siguro Storage yan. room. Pwede, storage room. Storage room. Ito yung CR. Kita mo yung CR. Ayan. Ayos. Kisame. Tapos taas tayo. Asan tayo mga nagtatrabaho dito? Ang Alas dos. Ang sabi kasi ni Supermac, nakausap ko siya. Ano na lang daw, yung pintuan. Kasi pansin niyo, wala pang mga pinto, ano. Ayan, salamat po pala kay Kuya Red Zane dahil sabi niya may tutulong sa pinto ni Viancy. Thank you so much po. Kasi kung ako po talaga, ang kaya ko lang is yung mga nasa City Hardware na medyo hindi siya solid. Na ang price niya nasa 5,000, ano. Pero yun nga, sabi ko, kung may gustong tumulong, pwede naman natin gawing Nara or mahogany para talagang solid. Ano bro? Quality talaga. Eh, gusto ko solid. Yun nga, may nag-request din na sponsor. Sabi ni Kuya Red, say Nara daw. So medyo maghintay tayo, papagawa tayo niyan. Pero mabilis lang naman po yan. Baka ilang days lang tapos na yan. Baka nga may mga ready-made na sila eh. Pag-rush, may napaparush mo yan. Oo. So tara po, yun na lang naman po ang kulang. Ang ganda ng hagdan, no? Grabe. Ganda talaga. Tapos ito pag napinturahan pa to. Napinturahan pa to eh, di ba? Oh, yung iba, minamasilya pa ito. Hindi pa tapos yung ibang tiles. So, may CR pa din dito sa taas. Oh, may CR din dito. Kaya. Marami pang kulang na tiles puti. Ayan o, puti yung tiles. Tapos yung bintana na to, di pa na ano. Ayan. Ganda din ng ano. Meron din balcony sa taas. Ito mga kalingap yung balcony na gusto ni Tita Ping na ayusin. Ayan po, ito yung balcony na gusto nilang ano. Pero maganda ito, Jay. Ito kulay green baga. Pag ganon. Oh, Pag ganon yung ano lang, transparent. Yung guys sa inyo dati. Transparent lang po dito. Ganda oh. So ano na lang siya, minimal ano na lang yung kakailangan pang tapusin, finishing no. Finishing na lang siya, kaya siyang gawin ng ano, 1 week. Pag may ano talaga, kapag tinrabaho ng ano, 1 week, sabihan ko nga po sila Supermac kasi yun, walang nagtatrabaho anong oras na 11, 12 na. Hindi ko alam kung anong oras darating. Kasi dapat tapusin nila ito. So ayun mga kabayan po natin, malaki po yung bahay, ano? Malinis na po, ano? Na-primeran na po. Bagamat siyempre ho, yung final coating, wala pa. Tapos yung ilang mga accessories, kamukha nung sa may ceiling niya, kung maglalagay ba yan ng mga kornisa, chandelier, o kaya kung anong klase ng ilaw. Kasi sa ngayon po kasi masyadong puti pa lang po siya eh. Napakasimple pa lang po. So siguro ho, titingkad po yan kapag ho may kombinasyon na. Pati po sa labas, hindi po natin na masyadong alam kung ano po ang magiging kulay, ano po ang kombinasyon. Pero po tayo ay umaasa na yung magiging final color po niyan ay maganda-maganda. Kasi nga po malaki po yung ginastos. Sa pagkakaalam natin, mahigit 3 milyon po yan. Ngayon doon po sa design, masasabi natin ay napakasimple lang po. Pero talagang mamahalin. Kamukha halimbawa ho nung roofing niya. Isang slope lang. Pagdating po sa maintenance, yan po ang pinakamadali. Walang masyadong problema kung maglilik yan, pipinturahan, or kung ano mang gagawin. Napakasimple. Hindi kamukha po nung masyadong, masyadong maraming corner, kamukha nang nasa likod po natin, dahil nasa subdivision po tayo. Minsan ho, yung mga korte-korte na yan, doon po nagkakaproblema. Doon nag-uumpisa po yung mga nasisira kaagad, mga kabayan natin. Kaya para sa akin, totally yung lugar naman po ni Viancy ay sa tingin ko hindi naman kailangang pagandahin yung bubong niya. Ang mahalaga po ay yung loob. Kaya para sa atin po ay okay lang po yung naging design. Elegante naman po kahit paano, pero medyo may pagkasimple lang po kasi na kung saan naman, yun po ang maganda kung tutuusin.
Kasi yung mga titira naman ho, hindi naman ho yung mga masyadong maghahanap ng kung ano-ano pong mga yung luxurious na tirahan siguro, mga kabayan po natin. Basta sa kabuuan po, masasabi natin maganda siya, simple siya, at magdidepende po yan sa mga finishing. During ribbon cutting po siguro yun malalaman natin or makikita po natin yung talagang ganda po ng bahay. Ngayon kasi parang pa lang siya, parang bare na bare pa lang po siya, malinis, naka-white pa lang po siya, naka-primer, so wala pa pong top coating. So hintayin po natin yun, saka po yung mga furnitures, nakakatulong din po yun. Bagamat doon po sa terrace sa taas, sa pagkakaalam natin, meron po nag-sponsor, another 100,000, para lagyan po ng ng parang shade, Parang dito po, ito sa pwesto natin, balak ko rin po ito nalagyan ng parang shade. Kasi kapag ka po ganitong umaambon-ambon, hindi tayo makatambay sa labas. Siguro po in the future din. Baka nga rin sa baba, ganun din ang plano natin. Kahit transparent po yung kaya polycarbonate ang gamitin natin, maganda lang yung pagpapatungan niya para may dating pa rin po. Okay po yun para pag umuulan, medyo hindi tayo mababasa. So sa tingin ko po, pwede rin pong i-apply yan doon sa sa terrace. Kasi kung kukulubin niyo po natin yon, ay pangit po yun, yung terrace na kulob na kulob. Nice. Although siyempre po, depende po yun sa designer, doon sa mga gumagawa, kung ano ang sa tingin nila ay mas maganda po doon. So tayo naman po ay nakasubaybay lang at gumagawa ng reaction video, kabayan natin. So ngayon po, sa kabuuan, yung bahay po ay maayos, malapit ang matapos. Ang tanong kung kailan po yan i-ribbon cutting. Sa tansya ko po, kung ang gumagawa po doon ay tuloy-tuloy, sa tingin ko mga 2 linggo ho siguro, pwede na. O kung sakaling first week man po, ay hindi natin kasi alam yung status sa ngayon habang nagsushoot po tayo, kung ilang tao gumagawa. Pero sa tingin ko po, base po doon sa nakita natin, mga 2 linggo pa po ang kailangan po doon para talagang mapulido po yung pagpipintura at saka po yung iba pang mga accessories. So abangan po natin kung kailan po ang ribbon cutting siguro kapag ka po in-announce na po nila ng official. Mga kabayan natin. So masasabi lang natin, ang ganda po ng pabahay. Tapos yung EDSI naman ho, sweet naman po sila. Kaya pagdating po sa mga issue na yan, sa nakikita ho natin, hindi kaya po pwedeng matabunan na po ng mga ganitong mga pagkakataon. Maganda ang pabahay, malapit ng ribbon cutting. Tapos yung huling episode naman natin, hindi naman tayo magdududa na hindi nagkakakiligan yung dalawa. Di ba ho? So ang punto po natin dito, sana po, kung nagkakaroon po ng konting issue, ayusin na lang. Kung kinakailangan po magsalita yung bawat isa, magsalita, magpaliwanag. Marami naman po dyan ang mga kasamantayong reactors na po pwedeng maging instrumento. Kung gusto nyo magsalita, pwede naman, basta doon lang po tayo sa totoo. At saka lagi po nating iisipin, sa ikatatahimik po ng community po ng Team Kalingap. Particular po dito sa mga EDSI fans, mga EDSI supporters. Dahil nga po dito sa issue na ito ay sila po ang nai-involve. At nung nakaraan, si Papa Eds po ay nakapagsalita rin po. May mga titas din po siyang tinukoy. So siguro po, ang sa atin ay sana maayos po yan sa lalong madaling panahon. Bago sana mag-ribbon cutting, maging okay na po sana yan. Mga kabayanan? So yan lang po muna siguro ang ating reaction video na kung saan hina-highlight po natin yung pabahay po kay Beyonce, na kung saan ay maganda, tapos na, pintura na lang, final painting, saka ilang accessories po, at yung pagpapaganda, saka mga furnitures ang kulang, mga ilaw. So antabayanan po natin yan, mga kabayan natin, yung magiging final look kapag ka po ni-ribbon cutting na. So yun lang po muna siguro, pansamantala, paalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, gusto ko lang po munang i-shoutout ang mga sumusunod. At siyempre po maraming salamat din po sa ating mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga supporters, followers na lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Maraming salamat, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless po. Yan, bye-bye.